Magandang araw ho sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon saglit, ito pong latest na survey po ng Tangere. Okay, so etong si Alexander Quismundo, Chief Justice natin, bumaba slightly yung kanyang uh, satisfaction rating. At ganoon din po si VP Sara, bumaba na naman ang kanyang satisfaction rating. Now, when it comes to satisfaction, konti na lamang, 0.2% na lamang po ang inilamang niya kay PBBM. Naalala ko, ganito rin ho yung nangyari noong 2021 nung mag-declare na si PBBM na siya po ay kakandidato. At doon sa kanyang pag-declare po ng kanyang kandidatura, eh, di ba number one lagi si Sara noon? O, nung mag-declare si BBM, umaangat. Habang si Sara po at the same time ay bumababa. Ano yan? Teka ha. Teka saglit. Anuhin lang ako, may message. Saglit. Alright. Yung nagbalita lang sa akin yung tao natin doon sa rally. Okay, pauwi na raw, pabalik na. Kasi pina-check ko eh. Tingnan nyo maigi kung gaano karami yan. Kung 200,000 nga ba sila. Alright, so quick lang naman ito. So yan, bagsak po ngayon si Sara. Pareho lang din nangyari, nagpapang-abot na sila ni PBBM. Dati kasi noong 2021, nung magpang-abot sila, 0.018 na lang yung diferensya nilang dalawa nun eh. So ngayon, ganito rin, satisfaction rating. Now, dissatisfaction, patay ka Sara, mas malaki ka ngayon. Ito ho ang pinakamabigat sa lahat para sa akin, ang dissatisfaction rating. Yan. Kasi hangga't maaari dapat mababa ang dissatisfaction mo. Yung satisfaction mo, it's normal na merong mababa sa 50, normal lang yan eh. Pero ang pinaka-importante rito, yung mga nabubuisit sa'yo, konti lang. Okay? Marami ang nakikiramdam, yung mga nag-neutral, pero mas lumilitaw, mas marami ang natutuwa sa'yo. So dito, mataas na kay Sara, 36.5 ang dissatisfaction niya. Alam niyo na yon. Ibig sabihin ron, ito yung ganito rin kay SMR. Taas na rin na SMR, 47.3. Pareho sila ni PBBM. And then kay Gismundo, kay Chis Escudero, ito ang panalo, si Chis Escudero. Dahil po ito sa mga paninindigan niya, mga matatapang na pagsagot niya. Akala natin akala ko nung una lang ito yung malamya, yung ganon, 'di ba? Pero very strong, ang lakas ng loob niya. Sinabi niya nung nakaraan na nung panahon ni Duterte, base roon sa dokumentong sinumite nila ng DILG nila, di hamak mas mataas pag ikinumpara mo yung petsa ng pag-upo ni Digong, yung first 2 years niya at saka nitong kay PBBM. Di hamak mas mataas ang crime rate nung panahon na yon. So yung matapang na pagpapahayag niya na yon, plus yung, actually hindi lang yun ang una marami pa. 'Di ba? So ito nakakatulong ng malaki para maging mababa yung dissatisfaction sa kanya. Merong 22, meron itong 22. Ito po ay resulta, kung di ako nagkakamali, dahil dun sa pinayagan nila na baguhin o palambutin yung nakaraan pong, yung mga rules ng subcommittee ng, ano yun, committee? Yung nag-hearing kay Duterte nun. Oh, yung Committee on Good Government. Yung subcommittee nun, yun, pinalambot nila. So isang punto yan sa nakikita ko na nagpababa. And after all, hindi naman po kandidato etong si Chis Escudero. Ang pinaka-importante po rito sa lahat ay eto pong
Tatlo. Bakit? Dapat hindi kasali si SMR, silang dalawa lang, eh. Ba't kasali si SMR? Para ho nakikita rin natin, ano ba yung nagiging epekto ng mga nagiging actions nila. Aksyon ni SMR sa sarili niya, 'no, sa kanyang trabaho, at aksyon na ginagawa ng mga kalaban niya na nakakaapekto sa kanyang performance. Okay? Gano'n din dito kay PBBM. And tingnan niyo naman, eto distrust. Hmm, talo rito si Sara. Pagdating sa trust rating, tiwala, 'di ba? Mas mataas na po ang tiwala kay PBBM kumpara rito kay Sara. Kay SMR, panalong-panalo rito si SMR. Bakit? Tumaas ang tiwala ng mga tao sa kanya, 57, mas mataas kay Sara. Now, pagdating sa distrust, mababa yung distrust sa kanya kay PBBM 25, kay Sara ang pinakamataas. Okay? Panalo 'tong dalawa rin, mababa yung distrust nila, 'di ba? Hindi, ibig sabihin nito, lumalaki o mas malaki yung hindi nagtitiwala dito kay VP Sara. So, ito'y may kinalaman sa performance ng kanya sa kanyang trabaho. Sino ba naman ang magtitiwala ng ganito gano'n sa kanya? Unang-una, ayaw sagutin yung mga issues doon sa pondo, pera ng taong bayan. Dinadaan sa paaway-away, 'di ba? Ngayon dinadaan po sa pagpapabagsak ng gobyerno. O nagdadrama. Si PBBM pinagbantaan niya ang buhay. Tapos ipipilit niya meron din sa kanya na hindi naman nag-e-exist. Ano 'to, inggit ka lang? Kung anong meron do'n sa isa gusto mo meron ka rin. Ay nako, sabi, "Sir, bakit hindi niyo po sinama si FVP Lenny diyan sa choices?" Hindi naman po siya government official, okay? Si Lenny Robredo. Tapos na yung term ni Lenny. Etong limang ito ay mga government officials po 'yan, incumbent po sila, okay? Alright, so iwanan muna natin 'to. Kasi ako sanay na ako, eh. Expectation ko na talaga ang pagsadsad ni Sara. Downtrend na po talaga siya since last year pa 'yan. Nung nakaraang taon pa nagsisimula na. Ano, itong taong ito ng January, nagsimula na yung downtrend ni Sara, eh. Pero ano pa, last year pa gano'n din, eh. Pababa na siya ng pababa. Ito yung binabanggit ko rin noon na J-curve or bell curve, pa gano'n. So nagsimula ka rito, pataas ka dapat. Pagdating mo sa tuktok, i-maintain mo like what ERAP did nung siya'y vice president. Naging siyang popular hanggang dumating ang election, popular siya. So he won. Dito kay Sara, sa kanyang pagiging vice president, nasa tuktok ng tagumpay si Sara. Sa pag-usad po ng bell, umuusad yan, eh. Then sa gitna may guhit. So yung bell na yon, uusog yon. Mapupunta ngayon sa tuktok yung guhit, nandun ka nakatayo, pag-usad nun, matutulak ka pa ibaba because you were nowhere to go. Ang gagawin mo, kailangan mong mapigilan ang pagdausdus mo habang lumilipas ang panahon. At yun, dun po nahihirapan si Sara. Si PBBM, nag-start si PBBM, strong, tapos kasi unity team, eh, di ba? Kalaunan, bumababa si BBM, ang laki ng pagbagsak. Dahil tinitira ng mga paninira. And then, nakukumpara sa Duterte na may malasakit, mga ganong eklabo. Lang kalaunan, sa mga galaw na rin ng mga Duterte, nakikita na rin ng mga tao na sila ang anay. And then, nakikita nila ang sipag ng presidente na maisulong ang mga programa ng gobyerno, bumababa sa taong bayan, hindi minumura, 'di ba? So nakikita po 'yan ng mga tao. Natural pagdating ng survey, magre-reflect 'yan. Oo. Sa mga Kali survey lang din naman namin, eh. Nakikita rin naman talaga maraming tao na ang laro nga ng survey ng, trust rating between Sara Duterte and PBBM ay naglalaro po ito ng nasa 60-40 ang kanilang labanan. Pumapabor ng 60% kay PBBM, 40% kay VP Sara, up to 60-40 to 50-50, gano'n po yung labanan. What more, paglipas pa ng mga panahon, 'pag nagpatuloy sa ganitong galaw ang mga Duterte, pababa ng pababa yan, sabi nga ni BJ Cans, hanggang impyerno. Anyway, siya naman po ang presidente doon.
sa impyerno, 'di ba? Okay, so iwan muna natin 'to and congratulations sa mga patuloy na umaangat and then good luck sa patuloy na bumubulusok papuntang impyerno. And after all, meron naman yatang, palasyo dun and presidente pala siya